dapat, ngunit sa biyaya, tugon nilatan, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, tugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aamin, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y manlalahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, tugon mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aamin, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aamin, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Panginoon, itong kalooban mo ang tipunin kami upang makaranas kung gaano kasarap ang laging manahan sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang babahagi ko po sa inyo ang salitang Sabat. Sabihin nyo nga Sabat. Sabat. Ito yung araw kung saan ang Diyos mismo may panukala. Saan ba ito nagsimula? Okay? First, let us learn about what is Sabbath is all about. No? Sabbath is a day of rest and worship. Ito yung panahon kung bakit nagkaroon ng tinatawag na araw ng pangingiling. Hindi po ang tao ang gumawa nito. It is the Lord's command to His people. Ginawa niya napaka-special po ito sapagkat ayon po sa Genesis, no? Dati alam mo ba yung Genesis? Diyan natin mo yung Genesis? Chapter 2, verse 2 to 3. Para malaman natin maintindihan na hindi po tao ang may gawa nito. Mismo ang Panginoon ang nagpanukala nito. Kaya dapat natin maintindihan kung gaano ito kahalaga sa harapan ng Panginoon. Na dapat bilang tayo mananampalataya, mga anak niya, naniniwala sa Kanya, ay dapat nakasusunod sa ganitong panukala. Pakibasa na po Genesis 2, verses 2 to 3. Praise God. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangin, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Tama po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ang Panginoon, sabi, during those 6 days, no, gumawa ang Panginoon. He created everything, no, from the very beginning, the light, and
pinakahuli yung tao. Then nung makita niyang lahat ng kanyang nilikha yung mahusay, the best, no? Natuwa siya. At nung ikapitong araw, huminto siya sa paggawa. Huminto siya. Then after seeing all of his creation, napangiti ang Panginoon. Sabi niya, ganda pala na ginawa ko. Lalo na makita ang tao. Ha? Sapagkat yun ang pinakalurok ng kanyang creation, yung kamukha niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit gagawin yung itsura niya, kamukha ng Panginoon niya. Di ba? Yan ang pinaka-crowning glory ng Panginoon sa kanyang lahat ng creations, ang tao. Sapagkat hindi basta-bastang ginawa ang tao. Katulad ng mga ibang bagay ng kanyang nilikha. No? Karamihan sa mga nilikha niya, sinabi niya lang, let there be light. And there was light. Everything was created because of His Word. Pero pagdating sa tao, hindi niya sinabi, magkaroon ng tao. Hindi. Diba? Ayon sa Biblia, kumuha siya ng putik, clay, then he formed it, at nagmukhang tao, at sabi niya, wala pang buhay. Yung taong kanyang minul sa kanyang mga kamay, na nagkanyang tao. Nakiulang pa, sapagkat mukha ng tao, lifeless naman. He breathed into the nostril of the man. At nagbuhay ang tao. So, special. No? Kaya, nung makita niya yan, ba't inangi niya yung kapupunan? Bakit? Kasi may dakilang pagpupunan ng Diyos. Kung ang Diyos naglabisa, nagtangi siya isang araw para i-enjoy niya yung creation niya together with His creations, no? Lalo na yung tao. No? Gusto niyang ma-enjoy din ng tao yung kanyang nilikha. Di ba? Yan ang problema sa tao ngayon. Wala nang pahinga. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, habang nagpapahinga pa yun. Ay, Joel. Wala nang pahinga. Kung kayo po'y matagal sa gawain, madalas po sinishare ni Brother Mike, na may earlier years ng gawain ito. No? Na sabi niya, nung panahon na very young age of 30, no? Dahil sa kanyang bigay na talino ng Panginoon at naging, matagumpay siya sa pagtatrabaho niya as a estate developer, around 30 or 31, millionaire na siya. No? Age niya, 31 lang yata siya. Hindi pa siya mag-31, millionaire na siya. At nung matungtong niya yung status ng being millionaire, talagang gusto niya magpatuloy na dumami yung pera niya. At sa kanyang patotoo, sabi niya, naku, even Sundays, wala siyang ginawa kundi magpatrabaho. Kumbaga sa kanyang malaking kawalan, na mawala ng isang araw sa kanyang pagkatrabaho, sa kanyang negosyo. Kaya, sa kanyang patotoo, yumaman niya siya ng yumaman. Kaya, wala pa sa atin, nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Na halos sa mura niyang edad din, wala pa siyang 40s, naku, natakot siya kasi nagkakaroon siya ng tinatawag na heart enlargement. Kaya na-confine siya isang araw sa hospital at naku, maniwala ka, nangangatog siya sa takot. Kasi lilit pa namang anak niya. Sabi niya, Lord, huwag mo muna akong kunin. Ngayon ko lang nakakita yung halaga, dapat din pala may pahinga. Kaya sikurin mo yung katabi mo. Sabi mo, isa magpapahinga ka rin katabi. Hindi mo palakpakan natin ang Panginoon. So, remember, tungkol sa Sabbath, God started the Sabbath day. Hindi tao. Ang nagpasimula niyan, ang may gusto niyan, hindi para lang sa Kanya, kundi para sa Kanyang nilikha, Diyos mismo. Kaya pinauunawa sa atin ng Panginoon, abay, magpahinga tayo. Hello? Hi. Pero iba ng pag-uusapan natin pagpapahinga. Pero pag sinabing magpahinga, kasama din yung mga leisure time din. Kaya lang ang problema sa mundong ating ginagalawan, we are living a life of leisurement apart from God. Hiwalay sa gusto ng Diyos na pagpapahinga. Kaya nga ang kanyang bayan, pinagpapahinga niya pero kasama siya. Hello? Hi. Yan ang matibay na kautuan tungkol sa araw ng pangigili ng Panginoon. No? So, ano ang reason bakit ginawa ng Panginoon ang araw ng pangigili ng pamamayang kasama siya? May dalawang rason, mga kapatid ko, kung bakit ito itinuro ng Panginoon. First, to commemorate God's creation. Kita niyo naman, tayo, pwede ka out of town ng pamilya, uwi kayo, di ba? Magkakaroon kayo reunion, siyempre, kaunan lang yan, di ba?
So, anong gagawin natin? Mag-scan tayo na lalakas. Diba? Tapos kung saan sa mga kalikasan pupuntahan, mga nature lover ka lalo. No? Gusto maging serene naman yung iyong panahon na kasama mo ang pamilya mo. Doon ka sa medyo mapupulong lugar, mga bundok. Tingnan niyo masarap. No? Yung pakiramdam na marirejuvenate ka. Kasi from all the hassles of life here, tapos pumunta ka, kasama ang pamilya mo na sa isang serene na lugar, tahimik, lalo pa mga bundok, mararamdaman mo na napakalapit mo sa Creator. Hindi ka pa naman pupulit talaga. Kasi naroon ka, di ba? Ang ganda-ganda ng ambience, kitang-kita pati yung simoy ng hangin, di ba? Very serene. May tranquility talaga doon sa place na yun. Mararamdaman mo, hindi malayo. Mararamdaman mo, ang lapit-lapit ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos. I-enjoy natin ang ganda pala. Sino sa inyo rito ang, tayo kasing lalo yung ating, kumbaga, generation ngayon. Kasi mga kabataan pa natin, lalo pag yung, hindi pa naman talaga yung mga old Manilas noon, yung mga pictures ngayon na nakapost, nakakatuwa, no? Mga 60s, 50s, mga old Manilas, no? Hindi pa talaga ganun kaayos, mga, kumbaga, masupal pa, no? May mga, kumbaga, mga pilapil pa kung saan-saan, no? Makikita, pa mga ganun lugar, na mga probinsya, di ba? Makakita ka pa ng mga tutubig. Ngayon, wala ka na makikita sa komunidad mong tutubig. Wala. Wala na nun eh. Saan makikita yun sa mga probinsya? Pag nakakita ka ganyan, matutuwa ka din. No? Kasi makikita mo, ang ganda pala ng creation ng Panginoon. Sino may likha nito? Diba? Kaya yung mga atheists, no? Kasi hindi nila ma-enjoy yung creation eh. No? Masyado sila ang isip na kung saan bagay, sa UFO, no? Aliens, no? Pero yung mga simpleng bagay lang, nakikita ng mata. We will be all reminded sino ang may likha niya. Di ba? Doon nangungusap ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya yung mga bagay na gusto ng Panginoon, i-appreciate natin. Yan ang gusto ng Sabat eh. No? Natignan mo ang paligid mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Para ikatuwa natin. Yung mundong ating ginagalawa na inaabuso na ng tao. Diba? Bakit ba maraming baha? Simple lang. Inabuso yung kalikasan. Kala ng tao, kanya yung kalikasan. Hindi. Ang Diyos ang may gawa niya para ikabubuti ng tao. Kaya lang, inabuso. Kinahoy ng kinahoy. Hindi naman nagtatanim. Kaya pag dumarating ang bagyo, nakikita natin yung dilubyo. Amen. Tapos isisiyan natin kung sino-sinong tao. Diba? Gusto lang ng Diyos, kaya minsan nangyayari yun kasi hindi natin na-appreciate eh. Wala sa kanang baha kung iningatan natin yung ginawa niya. Amen. Palakpakan po natin. What is the first reason bakit may Sabat? To commemorate. Laging pakaisipin ng tao na dapat tagapag-ingat lang ako sa lahat ng ginawa ng Diyos. Appreciating it, then, kailangan tayo natatamasa ng ganda ng likha ng Diyos. We must pass it also to the next generations. Amen? Ngayon ang problema, yung mga henerasyon na darating pa, hindi na may-enjoy yung naranasan natin sa ngayon o sa mga nakalipas na henerasyon. Bakit? Kasi hindi natin iningatan yung ginawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat, dahil yun ay ginawa ng Diyos, pakaingatan natin. Amen? So, siyempre naman, magpapabiga pa kayo. Kaya ako, nung tinatanong ko pag naglalambing ako sa mga anak ko, kasi mga bata pa sila, dalawang babae, isang 14 at isang 10, sabi ko, anak, pag kayo pinagpala na ng Diyos, kasi alam ko ako, hindi na ako yayaman ng gusto. Mayaman lang ako spiritual bagay. Pero kayo, kayong pagsusumikap ko, paglilingkod, panalangin ko kayo ang sasalo lahat ng biyaya. Sabi ko sa kanila. Sobrang pagyayamanin kayo kasi matatalino kayo. Kasi may paraan kayo para makapagtapos. Kaya sabi ko, pag mayayaman na kayo na, isa lang ang kahilingan. Pagtanda ko, gusto ko, itira niyo ako sa probinsya. So, masyado akong senti tao Sabi ko, kahit
hindi ko kayo kasama. Kasi sa mga panahon nyo, ganitong edad nyo, henerasyon nyo, hindi na kayo mabubuhay sa mundo. Tapos gusto nyo na sa magulong pamumuhay, magulong komunidad, magulong sosyedad. No? Pero kami mga ganitong edad, lalo pag nagkakaedad at tumatanda na, gusto namin tahimik kami lahat. Kahit basta may internet lang, okay lang. Para yung mga ka-Facebook friends ko, makikita ko pa kung ano nangyayari sa kanila. Kaya hindi palita pa rin ako. Maka-updated naman kahit pa paano. Di ba? Kaya talaga. Sabi ko, alam mo, tawa na tawa sa akin. Alam mo, kaya sabi daddy, kayo ko talaga batang-bata ka. Sabi ko, darating din ako doon. Pero ang gusto ko kasi, kung bakit ko pipili, mas nalalapit ako sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya mas si Brother Mike, tuwang-tuwa siya. Pag umaakit ka ng Tagaytay, doon yung moment niya with the Lord. Kung ano ang kakausap niyang Panginoon, tatanungin niya ang Panginoon, Lord, ano gusto mong sabihin sa mga anak mo? Sa mga tagasunod mo? Instrumento. Tapos, bibigyan siya ng mensahe ng Panginoon. Saan lugar? Sa tahimik kung saan kitang-kita niya ang presensya ng kanyang Diyos. Amen. Palakpakan natin ako. Ano ba ibig sabihin ng Sabbath sa Hebreo? In Hebrew word, the Sabbath literally means to cease. Yung C-E-A-S-E. To cease. So, tinignan ko para maintindihan ko yan. Para maintindihan natin ko what is the definition of cease in the dictionary. So, it means to stop happening, to end, or to stop doing something. Ang huminto, ang tapusin anumang bagay na ginagawa. Diba? Sa madaling salita, ang ibig sabihin pa rin ng Hebreo is parang it is a pause. Sapagkat magpapatuloy pa naman yung buhay natin, yung mga gawain natin. Kaya lang gusto ng Panginoon, may panahon tayo na to have a pause. No? Ang medyo maghinay-hinay. No? Medyo huminto ng saglit. Nowadays, sa ating panahon, ang tao napakabibilis ng takbo ng pamumuhay. Diba? Alam mo, sa States, ang problema, okay, malaki yung trabaho, maraming trabaho, puro part-time yung trabaho. Si isang kapatid natin nagbabahagi nung kakwentuhan ko sa Abu Dhabi, na may mga family siya sa state, tapos ilan sa Canada. Sabi niya, brother boy, okay magtrabaho doon. Kaya lang, nakakalungkot, sabi niya. Pag hindi na kami ron, binisita niya. Magkikita lang sila pag yung day offs nila. Tapos, the rest of the days, kahit iisa lang yung bahay nila, hindi sila magtakbo-takbo sa bahay. Kasi they're always running after work or jobs. Kailangan mag-part-time. Kasi ang daming binabayaran. Napakahalaga ng bawat sandali, minuto at oras sapagkat may bayad. Pero hindi nila na-enjoy yung presensya ng bawat isa. Kaya sabi niya, ayoko na rin itong brother ko. Noong mga una, sapagkat pinaghandaan nila ako, kasama ko sila. Pero after nung kanilang mga holidays nila, wala ka ba? Ako na lang natitirang mag-isa. Nag-aabang ako ng dating nila. Mamaya-maya darating. Pero magbibihis lang, pupunta naman sa iba. Ba't nga? Papaalam na. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, mga anak ko, masyado kayo po, aligaga kayo, trabaho. Kilos kayo ng gawa kayo ng gawa. Wala na kayong panahon huminto. Ang masama niya, hihinto yung tao pag nakakasakit na. Masama, pag hinto niya, malala yung sakit niya. Tuloy-tuloy na siyang hihinto, bakit kukunin na siya doon? Gusto mo mangyari? Sa'yo naman yung pinagpagalan mo, pinagpaguran mo. Hindi mo naman pala pakikilabangan lahat ng pinagpundaran mo. Bakit? Sobra sa paggamit ng lakas at buhay. Amen. Kaya ang Panginoon alam niya, kailangan medyo hinay-hinay din. May panahon din ang intuhin anak sa lahat ng gawain. Amen. So, yan po ang gusto ng Panginoon. It means for us, as His people, na naniniwala sa Kanya, after may 6 days na pinayagan naman tayo ng Panginoon magtrabaho Diba? Trabaho tayo 6 days. Pero one day, sabi ng Panginoon, hinto ka na. Stop what you are doing and be with me. Rest in the presence of your God. Amen. Palakpakan po natin. Isang bagay mga kapatid ko,
tungkol sa Sabat na ito. Kung naniniwala tayo ito talagang pinagagawa ng Panginoon at dapat nating gawing napaka-importante sapagkat ito'y tinalaga ng Panginoon ginawang holy para sa Kanya, taking a Sabbath is an act of faith. Yan ay pagpapakita na meron tayong paniniwala sa Diyos na ito kung tinatangkilik natin na dapat gawin nating banal ang araw ng Panginoon. An act of faith. Yung mga walang pagtitiwala sa Diyos, malaking kawalan sa kanila. Bakit ako pupunta sa gawain nyo araw ng Sabado, araw ng Linggo? Yan yung mga alalima sa mga negosyante, lalo na yung sa may mga, kumbaga, pwesto sa palengke. Maniwala ka, ang hirap bitawan yan para sa kanila. Yung araw na yan. Kasi yun ang araw na napakalaki ng benta nila. Amen? Naririnig ko lagi sa kwento ni Brother Mike, yung mga common prayer partners natin, sabi niya, marami rito, sabi niya. Nung wala pang biyaya sa Panginoon, nananalangin pa lang. Sabi, Lord, tigyan mo ako ng negosyo kahit maliit lang. Kahit pang ano lang, yung tindahang maliit lang sa in front of my house, Lord, bigyan kahit kapital ng mga 1,000, okay na yan, Lord. Answered prayer. Nagkaroon na 1,000, kinapital, at dahil mabuti ang Diyos, pinalago ng Panginoon. Balik na naman sa gawain. After naman, kumikita yung kanyang maliit na tindahan. Sabi niya, Lord, salamat. Dahil na siya ikaw po. Diba? Tumang-tuwa siya, nagpapatotoo pa siya. Dahil kay El Shaddai, dati ang buhay namin panay utang ngayon, binigyan niya pa kami ng hanap buhay sa maliit na tindahan. Ngayon mga kapatid, hindi na kami namumutang. Ngayon nakapag-iika po na po. Tuwan-tuwa siya. Dala-dala kong ikaw po, at halayatan doon po sa Panginoon. Tapos may prayer na kasuli ako sa Lord. Sabi niya kung, Lord, ang kahilingan ko, dagdagan mo ang kapital ko. Answered prayer ulit. Dinagdagan ng kapital. Yung 1,000 niyang kapital, ginawang 5,000 na. Lumaki na. Mas dumami na yung sa eskaparate niya, tindahan niya maliit. Diba? Sabi niya, Lord, ang dami ko ng tinitita, pero maliit itong aking ngayon. Eskaparate, palakihin mo itong tindahan ko. Pinarenovate niya, lumaki-laki ng punte. Yung buong garahe niya, naging tindahan niya. Lumaki na eh. Diba? Ang kapital niya, ginawang 10,000 ng Panginoon. So, ang kita niya, more than 10,000 na. Tuwa na naman siya. After 6 months, patutuunin siya. Grabe talaga siya siya. Grabe siya. No? Hindi matinding blessing, kaya grabe lang. Hindi niya expected, pero ginawa pa rin ng Panginoon. Sabi niya, narito pa rin ako mga kapatid. Mag-ikaw po tayo magligo sa Panginoon. Grabe, nihimok ni Panginoon. No? Etong ikaw po, lumaki na, dumobli pa. Kung tayo mga tao, palakpakan pa rin. Kasi lumaki yan. Ikaw po niya sa Panginoon. Ito na. Ba? Yung mga kapitbahay niya, prayer partner, mga kapwa niya prayer partner. Pag dumadaan sa tindahan niya, nire-remind na siya, Sister, gawain na, sumama ka na. Ako, ang sagot na nung sister na may tindahan, nung lumaki, sabi niya, Sister, atin ka lang gawain. Oo naman, Sister, araw ng ating pagkatipanan sa Panginoon. Diba, Sister, ikaw pang taga-akin namin noon. Lumaki na ng tindahan mo, diba talaga kay Yahweh? Ikaw nga namin, inspiration, kaya kami gumatin. Gusto namin yung nangyari sa'yo, mangyari din sa akin. Ay, sister, talaga si Yahweh, nagpalago ng negosyo nito. Kaya lang, sister, itong ikaw po ko, pakidaan na lang sa gawain. Kasi pinangangalagaan ko na ngayon. Ang biyayang tinanggap ko sa Panginoon, lumalaki mo. Ito kasi mga binigay sa akin ng Diyos, ng Panginoon, ng mga helper ko, mukhang malakas ano rito eh, malakas sa kumikpit eh. Hindi maiwan-iwan. Makupitan pa ako nito, pwede mo pakidala na lang. Sabi ng mga sister, okay, sabi ng mga sister. Kaya lang, isang taon na, hindi na umakot. Bakit? Kasi nangihinayang na sa biyaya. Tandaan, ang pakikipagtipan, ano bang bagay na pinagkakalob sa atin ng Panginoon? Gano'n man niyang kalaki? Kung may kikitain ka man sa araw na yan, kung yan ay araw mo sa Panginoon, bitawan mo yan. Because pag binitawan mo yan, mas pinatutunayan mo sa Diyos, na kayang ibalik sa iyo ng Diyos, ano bang mawawalik sa iyo, mawawala sa iyo araw na yan. Kaya kung akala natin, biro-biro lang ni Brother Michael, na backslide na nga yun. Nawala rin tindahan yun. Buti na yan. Bumabalik ulit yun. Bakit? Pinalo ni Lord. Akala niya kasi,
No? Yung mawawala sa kanya, hindi maibabalik ni Lord. Kaya nga, ang Sabbath is an act of faith. Pero mo, pwede kang kumita, pero iiwan mo. Bakit? Magbibigay ka ng pahalaga. Mas mahalaga ang araw na yun kaysa kumita ka ng limpak-limpak na salapi. Si Brother Mike, napakalaking patotoo tungkol dyan. Dati noon, 90% nasa real estate business siya. 10% lang binibigay niya sa gawain ng Panginoon. Ngayon, baliktad na. More than 90% of his life nasa gawain. Lesser na lang ang 10% na naroon siya sa business niya. Kaya nga pinagkakatiwala niya na sa mga anak niya. Ha? Administration lang, tinitin na overseer na lang siya. Tinitingnan na lang siya, magkukonfide na lang sa kanyang mga anak niya. Daddy, anong gagawin natin dito? Yun na lang. Final scene na lang siya. Pero yun ang totoo. Eh bakit pinagpapala si brother? Halos iiwan niya na yung business. Kasi tapat ang Diyos. Amen. Kung uunahin natin siya, lahat ng Amen. pangangailangan natin, uunahin ang Diyos para sa atin. That's why we should always be reminded, regardless of how much money we could earn that day, no, yung tinatawag ng Sabbath day, tandaan nyo, ibigay ilaan natin sa Panginoon. Kasi pag nagawa natin yun, ikalulugod yan ang Diyos. Amen po. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Laging present yan sa araw ng ipanan niya sa Panginoon. Kaya kayo sobra-sobrang pagpapalang tinatanggap niyo. Kasi pwede namang Friday na lang kayo. Di ba? Pero you do find time pa rin. And making an effort na naririto pa rin kayo. Tingnan nyo, isa lang paalala sa ito. Pag mayaman na kayo, huwag nyo kalimutan. Amen. Marami lang na umingay na wala rin. Sa totoo lang. Kaya kayo, alalahanin yung mga sinasabi sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, ang pangalan niya dapat tumatak sa atin. Anong pangalan Diyos? Sino ang kanyang pangalan tinataas natin rito sa ating kalagitnaan? Si El Yahweh, Shaddai. Ano ibig sabihin? The God who is more than Enough. Ang Diyos na higit sa Sapat. Eh bakit gano'n? The God is more than enough, pero marami ang nagdududa. Pagkiyayamanin pa ako ng Panginoon. Totoo ba pag nagbigay ako sa kanya, ibabalik sa akin? Amen. Marami rin nag-amen, di ba nag-iikap po? Simple lang. Kaya nga, keeping the Sabbath and listening to Him, obeying His word, is an act of faith. Tingnan mo yung katabi mo, may pananampalataya na talaga. Meron na! Umalakpak ang lahat ng meron. To commemorate, no? To commemorate. So, let us, on my final note, no? Gusto kong iwan sa inyo. Kung yan ay laan ng Panginoon, ang tinatawag na araw ng pangingilin sapagkat ginawa niyang banal para sa atin lahat. At tayo makikinabang ito. Let us take that an opportunity. We must grab it for us as opportune people of God na tayo ang makikinabang ito. Why? Bakit? Bakit kailangan ng brother boy ang manahan at maglagi at magbigay ng isang araw para sa Panginoon? Kasi alam ng Diyos ang nangyayari sa bawat sa atin. Alam niya ang lakas at kahinaan natin. Alam niya lahat ng pangangailangan natin. Alam na alam ng Panginoon. Alam niya ang palimagang interest ko. Ano ba ang bagay sa akin? Anong nararapat sa akin? Ano ba ang gusto ng Panginoon na ma-enrich ko pa? Bakit meron tinatawag na Sabat? May tatlong bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. It is my opportunity for my spiritual growth. Tingnan mo yung katabi mo. Taong-tao yan, di ba? Tao ka ba? Tao yan. At bilang tao, kawangis ng Panginoon yan, may kaluluwa yan. Diyan tayo naging iba sa lahat ng nilikha ng Panginoon. We have soul and spirit. Bigay sa atin ako. And that spirit should grow. Paano lalago ang buhay spiritual natin? Kung ang ating laging focus ay sa lahat ng material na nakikita natin. Kailangan meron kang panahon na makinig. Kanino ka makikinig?
sa salita ng Diyos. Paano ka makakapatalik sa mga pagtitipong katulad sa ating mga kapangyan? Sa tuwing tayo tinitipon sa banal na misa, kinakausap tayo ng Panginoon. Amen. Sa tuwing tatanggap ka ng banal na katawan ng Panginoon, we are having a communion with Him. Amen po ba? Amen. And that way, nagbibigay ka lagi ng panahon, yun ang panahon. Sa buhay pananampalataya natin, tayo ay pwedeng lumaga. Palakpakan natin. For us to refocus, what should our refocusing should be? To refocus on things of eternal importance. Dahil may kaluluwa ang tao, ang may bigay at likha ang Diyos, babalik yan sa Diyos. Kahit hindi tayo mga mukhang banal, sapagkat may kaluluwa tayo, dapat bumalik lahat tayo sa gumawa tumingin sa atin. Kaya lang, ang katotohanan, hindi tayo makakabalik sa Panginoon kung tayo ay walang kamalayan sa kalooban niya. Amen po ba? Kaya nga may mga ganitong pagtitipon, gawain, may banal na misa, para magkaroon tayo ng kamalayan sa nais ng Diyos sa akin, sa iyo at sa ating lahat. Na hindi niya lang tayo inilagay sa mundong ibabaw na ito for us to exist, hindi lang yun. Makita ang kanyang nilika, kundi someday, magkaroon tayo ng desire, babalik ako sa aking amang nasa langit. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon kasi manlalakbay lang lahat tayo dito. We're only on a journey here. No? Pero ang pinaka-destination natin, saan? Sa Kanya pa rin. Pag nagpapala tayo sa mga trabaho natin, na tatanggap natin mga gusto nating material, kunti yung biyaya, rewards yun eh. Pero pansamantala lahat yun. Magtatrabaho ka, mapopromote ka, the best yun. Tataas ang increment mo, okay yun. Pero it would not last for a lifetime. And not for eternity. The thing is, eternal ang tao. Sapagkat eternal ang kanyang creator. Babalik tayo sa lumikasa. Palakpakan natin. Anyway, ang gusto ng Panginoon. The Sabbath is an opportunity to break away from the pressures of everyday living. Totoo, lahat naman tayo may mga problema. Napapagod, napaburnout, napupunsun, lahat yan nararanasan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are heavily laden and burdened, for I will give you rest." Diyos lang na makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Amen. Kaya tumayo po tayo mga kapatid. Let us enjoy the presence of the Lord in this place. He's the one we are here gathered in His name. Gusto ng Panginoon sa ating mga kapagalan, mga problema, mga kabigatan, mga suliraning alis, wala ng solusyon. Pinapala ng Panginoon, tama ang naging desisyon natin. Ang ihakbang ng ating mga papalapit sa Kanya, sa presensya ng may likha sa atin. Taas po natin ang ating mga kamay, kalapit ng ating mga kaibigan, mga dinudulog na panalangin, mga intensyon para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga napapagal, mga ibigatan. This is the very moment na gusto ng Panginoon ipadamay niya. Now, aalisin niya mga kapagalang ito, mga kabigatan ito. Sapagkat pag tayo lumalaki sa presensya ng Panginoon, darating ang kanyang banal na pagtulong sa atin. This is our prayer, Lord God, to be in your presence today. Oh
seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Thank you, Lord God, for your mighty presence in our days. We are so secure, Father God, in your presence. Salamat, Panginoon, sa bawat ganitong pagkakataon. Tawagin kami sa aming mga pangalan at ipabantiin kung gaano po kami pinasasabing kang manahan sa iyong harapan. Just like your servant David, Lord God. Kaya niya pala sinabi, Panginoon, na mas mainam pang manahan kahit isang araw sa iyong tahanan. Na kahit isa siyang hari, meron siyang magalang palasyo. Sabi, wala pa makadadaig, walang makatutumbas, Panginoon, ang maranasan na mamalaki sa iyong banal na presensya. Hindi ang tunay kayamanang na ihahatid ay bibigay ng mundo nito kung bakit kami dapat ay maging maligay at masaya. Ikaw ang kasampatan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sapagat alam po namin lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming supplier sa buhay nito. Sa kamay po na aming matatagpuan lahat ng biyaya ang kailangan ng bawat sa amin. Maging aming lakas, maging aming kalusugan. Dahil ng mga kapatid namin, Panginoon, nagdurusa sapagat may makaramdamang taglay. Panginoon, katulad sa Ebanghelyo ito. Ang sabi mo, sa lahat ng nakaunawa ng araw ng Panginoon, ito ang hamon. Kami marunong manahan sa presensya. Huwag namin kaligtaan ang gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa at magligtas ng buhay. Gawain mo yan. Kami naniniwala ay nagiging gawain na rin namin, Panginoon. Equip us more and more, empower your people, Father God, with the help of the Holy Spirit that comes from you. Pagpalain mo kami, yung aming samudalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Touching your
Pwede na pinapaalala sa atin ng magbibigay po tayo ng araw ng pamamahinga. Amen. Hallelujah. Tawagin po natin si Sister Ami sa